Ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang masusing investigasyon sa pamamaril na ikinamatay ng 2 estudyante sa loob ng isang paaralan sa Zamboanga City. Ang mga baril po na ginamit sa krimen, pagmamayari umano ng tauhan ng Customs Police na ama ng estudyanteng namaril. Babala po mga kapuso, sensitibong video ang inyong mapapanood. Saksi, si John Consulta. Dinig ang pag-alingaw-ngaw ng putok ng baril habang nagtatago ang mga junior high school student sa classroom na ito sa Ateneo de Zamboanga University pasado alas 7 ng umaga kanina. Tinambakan pa ng mga upuan ang pinto para walang makapasok. Pagtunog ng alarma, naglabasan ng mga estudyante patungo sa school grounds habang dinig ang mga putok ng baril. Lalong nakababahala ang kuwang ito na ni-livestream online ng namaril na grade 8 student hanggang may mapatay siyang isang grade 10 student sa isang silid. Pagkatapos mamaril, umakyat ang namaril na estudyante sa ikalimang palapag kung saan ayon sa pulisya ay binaril niya ang sarili gamit ang dalang armas. Bakas ang takot sa mga estudyanteng naipon muna sa gym na ginawang holding area. Dito muna sila binantayan habang isa-isang inilalabas para masundot ng kanilang mga magulang. Mayat-maya rin ang pasok ng ambulansya. Ayon sa PNP, 2 short firearm ang ipinuslit ng grade 8 student sa campus. Regular pistol ang isa, habang ang isa ay may conversion kit, kaya nagbukang assault rifle. Kwento ng kanyang kaibigan, inakala nilang nagbibiro lang ang kanilang kamag-aral. Pala po mga joke-joke lang yung sinabi niya, like, I will shoot the school, mga ganun-ganun, like, mga jokes, no. Pero baka science na yun po ata, tapos may mga jokes pa na may baril po siya sa bahay. Isa sa mga baril ay service firearm ng ama ng namaril na ayon sa Bureau of Customs ay taga-Customs Police ng Port of Zamboanga. Sa kanya rin umano ang isa pang baril. Tinanggal na siya sa pwesto. Yung baril na nagamit ay kinoconfirm ko na BOC issued firearm yun. Yung Glock. Yung isa ay personal firearm niya pero license siya. Inaalam ang motibo ng namaril na estudyante at kung paano siya nakapagpasok ng baril. Titignan namin yung kanyang gaming history, yung kanyang chat history. So, we cannot come up with a complete answer kung ano ang complete forensic analysis kung bakit nangyari ito. Ayon sa Zamboanga City RRMO, isa pang estudyante ang sugatan. 21 estudyante ang nakaranas umano ng panic attack, anxiety at minor injury. May Special Investigation Task Group na ang PNP para imbestigahan ang pamamaril. Kabilang sa naghihintay ng sagot ang pamilya ng grade 10 student na di napigil ang emosyon nang makita ang labi ng anak. Kansilado hanggang bukas ang klase sa Ateneo de Zamboanga University. Idineklara rin ito na day of mourning bukas, August 19. We are deeply saddened by this incident this morning. We are confirming that there are 2 fatalities. We are in the process of working with the police. We assure the community, not only the Ateneo, but even our schools that stronger measures are being done to protect you. Si Pangulong Bongbong Marcos nag-utos ng masusing investigasyon. The statement of the Office of the President, and I quote, "We grieve with the families and the entire Ateneo de Zamboanga community over a tragedy that should never have happened." Nakikipag-ugnayan naman ang DepEd para magbigay ng psychosocial support sa mga naapektuhan. Mahigpit ding minomonitor ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang mga aktibidad sa social media kaugnay sa insidente. Nananawagan kami sa inyo, mga netizens, na huwag na hong i-repost ang video kaugnay ng insidente upang hindi na rin mabigyan ng karagdagang audience or atensyon ang mga gantong uri ng karahasan. Sa atin hong mga magulang, bantayan po natin ang aktibidad ng ating mga anak sa social media, gaming platforms at messaging platforms. Lalong-lalo na ho ang mga minor de edad. Panatilihin natin bukas ang linya ng komunikasyon sa ating mga tahanan at alamin kung ano ang kanila pinapanood, sinusundan, kinukonsumo online. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Matinding baha at landslide ang idinulot ng habagat sa Oriental at Occidental Mindoro. Gumuho po ang bahagi ng isang bahay sa Abra de Ilog.
Patay naman ang isang lalaki sa landslide sa Puerto Galera. Ating saksihan. Kasagsagan ng epekto ng habagat sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro, gumuho ang bahagi ng bahay na ito ngayong hapon. Diyos ko po lang! Kami lang gumigo! Ayon sa tiyahin na nakatira sa bahay, 2 buwan pa lamang nakatira roon ang pamangkin niya at asawa nito. Kasalukuyan sila nakikituloy sa bahay ng isang kaanak nila. Kanina alas 4 ng hapon, nararanasan pa rin ang mabugso-bugsong ulan. Ayon sa isang news scooper, kagabi pa malakas ang pag-ulan sa kanilang bayan. 78 residente ang sapilitang inilikas sa abot baywang na baha sa barangay Tibag. Pahirapan ang pagsagip lalo't bukod sa madilim ay malalim ang tubig. Abot baywang din ang tubig ng sagipin ng mga taga-Coast Guard ang 3 residente sa barangay Ilbatan sa Blayan. 2 individual ang nasagip ng mga otoridad ng mga stranded sa Caguray River sa bayan ng Magsaysay. Kumukuha raw ng kahoy ang 2 ng rumagasa ang ilog. Binaha naman ang National Highway sa Mamburao. Pinangangambahang bumigay ng tuluyan ang protection dike sa Santa Cruz. Ayon sa mga lokal na opisyal, nasa 6 na metro na lamang noon ang natitirang bahagi ng road dike na nagsisilbing pangunahing depensa laban sa Pagbahan River. Sa kasalukuyang sitwasyon, lalo pang lumiit ang natitirang proteksyon ng dike at tinatayang nasa 1 dipa na lamang ito. Kapag tuluyang nabutas sa bumigay ang dike, posibleng mabilis na kumalat at tumaas ang tubig sa mga mabababang lugar ng Santa Cruz. Nakaranas din ng pagbaha ang iba't ibang bahagi ng Oriental Mindoro gaya sa Calapan City. Abot tuhod ang baha sa Bukayaw Road. Ganyan din kataas ang bahang rumagasa sa Barangay San Isidro sa Puerto Galera. Rumagasa rin ang baha sa White Beach ng Puerto Galera kaninang umaga. Ang laki ng landslide dito, buti. Kabi-kabilang landslide din ang naitala sa ilang bahagi ng Puerto Galera. Isang patay sa Barangay Sinandingan. Walang tigil na ulan din ang naranasan ng mga taga Batangas. Partikular sa May Rizal Avenue, P. Burgos, ang DJ PMM Access Road at maging sa paligid ng kanilang palengke. Below sea level daw kasi ang mga lugar na ito kaya madaling bahain pag bumubuhos ang malakas na ulan. Siguro ang pinakamataas namin hanggang tuhod siguro. Pero the same possible, kaya lang mas minamabuti po namin na wag nang mag-grease itong ating mga commuters, lalong-lalo na po yung may mga mabababang sasakyan. So yun naman po ay nagsasubside din. Siguro mga 30 to 1 hour nagsasubside na din. So mas minamabuti po natin na padaanin na lang dun sa mas safe na lugar. Umabot na sa mahigit 100 pamilya ang inilikas ngayong araw sa Batangas City. Ang concern po natin unang-una yung Barangay Libuho. Kasi ang Barangay Libuho po ay nasa low-lying barangays. Ito po ay bagsakan ng mga tubig na kung sakaling may malakas na mga pag-ulan sa mga mountainous barangay po natin, ay doon po lahat dadaan sa ilog Dumuklay Libuho River. So yun po ay may mga pagkakataong, ito pong buong maghapon, ilang beses po siya na nag-second alarm, pero ang swerte lang po tayo, yang mabilis na humupa. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa 26 ang patay dahil sa mga nagdaang sama ng panahon. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Sa Setyembre po, sisimulan ang proyekto para ayusin ang drainage sa Espanya Boulevard na isa po sa mga lugar sa Maynila na nakaranas ng matinding pagbaha kahapon. Ilang ospital po sa Maynila ang nagsara ng outpatient department matapos silang pasukin ng baha. Saksi, si Darlene Kai. Grabe na baha dito. Mula sa parking hanggang sa loob ng ospital, pinasok ng baha ang San Lazaro Hospital sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat kahapon. Pinasok ng tubig pati elevator ng geriatric building. Kaya sarado muna ang outpatient department o OPD para sa paglilinis. Kabilang sa sarado ang Animal Bite Treatment Center. Kung babalik pa kami ng bahay, malayo, Quezon City. May abala po. Saka kailangan talaga matreatment siya. Nakakalungkot po kasi na, di ba, government,
facilities, dapat meron talaga sila. Ako po'y humihingi ng paumanhin, pero po kung kayo po ay emergency cases, kayo po ay advice po namin na dumiretso kayo sa aming emergency room na nagre-remain na open po ngayon. Humigit kumulang 1,000 pasyente yung pumupunta rito sa outpatient department ng San Lazaro Hospital kada araw. Ganyan karami yung mga pasyenteng hindi na-accommodate o naasikaso ngayong araw dahil nga kinailangan itong linisin, ayusin at i-disinfect dahil puro putik at baha mula kahapon. Patapos na ang paglilinis sa OPD pero problema ang sirang wiring. Ang aming bubong tumutulo, pumapasok na ngayon at na kumikirap-kirap ang aming mga ilaw dahil na tatamaan siya ng tubig. So kailangan din namin siyang patayin. Unang-una, ang safety ng mga pasyente at ng mga empleyado. Ayon sa LGU, ngayon lang ito nangyari dahil 3 linggo ang ulang binuhos sa lugar kahapon sa loob lang ng 2 oras. Yung lugar po ng San Lazaro Hospital, hindi po talaga ito lumulubog. May crack po kasi doon sa may dulo po ng Kirikada Street na kung saan nakalugar po yung San Lazaro Hospital. Yung Estero de San Lazaro po at baka ito po ay nabulunan na rin po. Noong lakas po yung volume po ng ulan. Sarado rin ang outpatient department ng Ospital ng Maynila at Santa Ana Hospital. Ipagpapatuloy bukas ang lahat ng serbisyo sa outpatient department ng mga ospital na yan, gayon din ang San Lazaro Hospital. Kahapon, iba't ibang bahagi ng Maynila ang nakaranas ng matinding pagbaha dahil sa epekto ng habagat. Kasama rito ang Espanya na ilang oras hindi nadaanan. Ayon sa DPWH, problema ang lumang drainage doon na di na raw kinaya ang dami ng ibinuhos na tubig. Meron tayong gagawing 4 na cross drainages na dediretso sa tatapon sa mga estero natin papuntang Pasig River, no, sa Maynila, no. So sisimulan na natin yan ngayong September. Pero yung mga drainage improvements natin, gagawin na natin yan under the 2027 budget next year. Plano ring magtayo ng mga dagdag na detention basin. To address yung flooding sa Espanya, meron kaming pinaplano diyan sa may Bustillos, no, may open area sa may Bustillos Market na pwedeng ginawa na ni Mayor Isko. Yon sisimulan na rin natin doon. Sa kabila ng matinding pagbaha sa maraming lugar sa Metro Manila para sa DPWH, may mga lugar na hindi kasing lala ang problema kumpara dati. Gaya sa Kamanava dahil sa pagpapagana ng 6 na pumping station, pag-aayos sa mga butas sa mga dike at pagkumpuni sa navigational gate. Meron tayong pinasok sa 2027 budget na since meron na ulit flood mitigation projects doon. May malalaking projects dito sa Navotas, yung 2 pumps na o 3 pumps? 2 pumps na dagdag natin dito. Plus yun nga, yung pagsasara ng mga gaps. May pag-uusapan ding dam na pwedeng itayo ng DPWH at ng National Irrigation Administration sa Pampanga at Marikina. Ang lahat ng ito, sumusunod naman daw sa isang flood control master plan na matatapos na raw ngayong taon. Pero ang utos daw kasi ng Pangulo, agarang aksyon at koordinasyon sa lokal na pamahalaan. Habang hindi pa nakukumpleto ang mga plano, tanggap ng mga ahensya ng gobyerno ang galit at puna mula sa publiko. There's really nothing to celebrate about yesterday. Talaga nakita natin ang paghihirap ng ating mga kababayan and we really commiserate with them. Dapat naman talaga mabugbog yung DPWH. Diba? Sa dinami-dami ng mga problema dito sa departamentong to. Diba? Ama lang yun. Pero kailangan, isa-isay nating aayusin yung mga problemang dekada na ang binilang. Ako si Darlene Kayang, inyong saksi. Nag-anunsyo po ang Malacanang ng alternative work arrangement para sa mga ahensya ng gobyerno bukas, August 19, sa ilang lugar sa Luzon dahil pa rin po sa inaasahang epekto ng habagat. At sakop po nito ang mga kawani ng gobyerno sa buong Metro Manila. At sa Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. At kung wala pang anunsyo ang lokal na pamahalaan sa mga nabanggit na lugar, ipapatupad po ang alternative learning mode o online class para po sa lahat ng antas sa pribado at pampubliko paaralan. Patay ay sa lalaki matapos atakihin sa puso at mahulog sa baha sa Caloocan. Saksi, si Jonathan Andal.
Barangay 32 rescue! Baka! Dali! Isinakay sa upuan para ma-rescue sa baha ang isang lalaking natagpuan nilang nakalubog sa tubig na walang malay. Sa bigat ng biktima na tila pinasok nila ng tubig ang katawan, 10 lalaki na ang nagtulong-tulong magbuhat. Pero pahirapan ng rescue dahil salubong sa rumaragasang baha ang direksyon nila palabas. Pagdating ng rescue boat ng Barangay 32 Caloocan, inilipat na ang biktima. Inabot pa ng kalahating oras bago ito nakarating sa ospital. Pero hindi na siya umabot ng buhay. Nagdadalamhati ngayon ang pamilya ng 58 anyos na si Ronaldo Cruz. Sabi ng kanyang kaanak, nagpanik sa baha ang kanilang padre de pamilya, inatake sa puso at natumba sa hanggang dibdib na baha. Nervyoso po si Papa. So siguro kahit naman po heart attack yun, siguro po mas nabigyan ng chance yung father ko kung walang baha po nung time na yun. Kasi mas magiging accessible po yung daan ng mas mabilis papunta sa ospital po. Anila, lumabas ng bahay kahapon si Ronaldo para patayin ang circuit breaker pero nakita na lang siya na nasa ilalim na ng baha. Hanggang dibdib po ang baha po ron sa kanila. Tinis na rin po ng mga doktor na tinubuhan na at maraming tubig na nakuha sa kanyang katawan. Hinabot daw ng lagpas tao at rumaragasa yung baha na naranasan nila rito kahapon. Ang panawagan ngayon ng mga residente, sana raw may maayos na flood control, gumaganang flood control na maitayo dito sa kanilang barangay para masolusyonan na yung kanilang problema. Sabi ng anak ni Ronaldo, sana hindi na mangyari sa iba nilang kabarangay ang sinapit ng kanyang ama. Yung sa flood control project na dapat yung mga nakaalat talaga na budget doon talagang ginagamit or ginagastos ng tama para maiwasan yung mga ganitong senaryo po kasi may mga buhay po na nakataya rin. Ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Binaha naman ang nasa 65 barangay sa Iloilo City dahil po sa pag-ulang dulot ng habagat. Saksi, si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Sa loob lang ng 6 na oras, katumbas na raw ng 2 linggong volume ng ulan ang bumuhos sa lungsod ng Iloilo. Kaya naman binaha ang ilang lugar sa syudad. Tulad na lang sa loob ng isang subdivision sa MVH Nova Haro. Abot dibdib naman ang tubig sa ilang lugar sa Mandurriao. Sa datos ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot sa 65 barangay sa lungsod ang binaha. Nasa mahigit 1,000 individual naman ang inilikas. Gabi ng sakas ang tubig, sige dyan ma'am. Taga-tugha namon kagabi. Paghupa ng baha sa barangay Kalubihan sa Haro, naglinis ang mga residente dahil sa dami ng putik na pumasok sa kanilang bahay. Gahulat magbas kay namatamat namon layon damo. Actually, dasig ang pagsubside ng mga talunggit pero may mga area sabi nga wala pala sing outlet ng area sa kunang medyo madugay ang pagsubside. 165 millimeters ng ulan ang bumuhos sa loob lang ng 6 na oras. Yung mag-amuni sistema, mga 160, butang mo mga siguro mga 2 weeks pa ang ulan-ulan sa normal. Binahari ng Purok Katilingban sa Barangay Banago, Bacolod City. Ayon sa ilang residente, 3 araw nang hindi humuhupa ang baha dahil sa pag-ulan at pag-apaw ng tubig sa drainage. Ako si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV, ang inyong saksi.